programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bahala kita. Si Zoe na lang ang dahilan kung bakit buhay pa si Pepe. Narito na nga ang ating pakaabangan sa abot kamay na pangarap. Nang marinig nga dito ni Zoe ang pag-uusap ng kanyang ina at ito ngang si Balahadja na pinapauwi nga itong si Zoe kung saan ay sila na daw ang bahala ni Balahadja dito kay Tanda. Kaya nang marinig dito ni Zoe ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapaiyak at pinuntahan nga itong kanyang lolo at kinausap. Baka ito na rin ang huli nilang pagkikita ng kanyang lolo. Subalit ay hindi nga kaya ng konsensya dito ni Zoe na basta na lamang iwanan itong kanyang lolo, lalo pat sinabi ni Don Pepe dito kay Zoe na kahit ano daw mangyari ay apo niya itong si Zoe kahit hindi ito tunay na anak dito nga di RJ. At dito na umiyak ng husto itong si Zoe. At dito naman na lumapit itong si Moira at Balahadja kay Zoe at sinabi na umuwi daw muna ito sa hotel at magpahinga. At dahil dito napag-isip-isipan ng husto ni Zoe na gusto niyang isama itong si Don Pepe. Subalit hindi nga sila makakatakas dahil dito kay Moira. Agad naman na hinarangan ang pag-alisana ni Zoe at Don Pepe at dito na tinutukan ni Moira ng baril ang matanda. At dito na rin na nagmamakawa itong si Zoe sa kanyang ina na wag daw tapusin itong kanyang lolo. Maawa na daw siya dito dahil matanda na. At dito naman na napaiyak ng husto itong si Zoe at hayaan na lamang na magpakalayo-layo itong si Don Pepe nang sa ganun ay hindi makarating kina Giselle at RJ ang nangyari nga dito sa matanda. Samantala, naikwento nga dito ni Lynette dito kay Annalyn na tumawag daw itong si Zoe dito kay Carlos Benetes at ang pagtawag na daddy dito kay Carlos. At gusto ngang makausap dito ni Lynette itong si Zoe na kung bakit natawag niya ng ama at kung bakit humihingi ng tulong itong si Zoe. Kaya sinabi niya dito kay Annalyn na kapag may alam sila kung nasaan daw itong si Zoe ay sabihin agad dito kay Lynette. At naikwento din dito ni Annalyn kay RJ na tumawag daw di umano itong si Zoe dito kay Doc Carlos. At hindi lang iyon dahil tinatawag daw ni Zoe na daddy itong si Doc Carlos. Hindi naman pwedeng magkamali ito dahil malayo ang RJ sa pangalan na Carlos. Kaya mas lalong nagtataka itong si RJ na kung ano ba ang nangyayari dito kay Zoe. Lalo pa ngayon na may kutob na nga itong si RJ na magkasabwat itong si Moira at itong si Balahadja. Dahil suspect na nga ngayon ng mga pulis itong si Balahadja dahil sa mga patong-patong daw na kaso na ginawa nito. Kaya naman, sinabi ni RJ sa mga pulis na walang duda na ang kasabwat ngayon ni Moira ay walang iba kundi itong si Balahadja. Lalo pat sinabi dito ni Annalyn na nakita nga nila ni Regan itong si Balahadja doon sa hotel na kung saan doon nakatira itong si Moira at yung araw na yon yun din ang pagkawala dito ni Don Pepe dahil makipagkita sana itong si Don Pepe dito nga kay Moira. Kaya mas nadagdagan ngayon ang kanilang pagdududa na baka may kinalaman talaga itong si Moira at lalo pa ngayon na palaging nawawala itong si Zoe at hindi pumapasok sa kanyang trabaho. Kaya baka itong dalawa nagkasabuatan at may kinalaman sa pagkawala nga dito ni Don Pepe at hindi naman titigil ang mga ito na hindi daw nila matatagpuan itong kanilang ama na si Don Pepe. Dahil yun nga ang ipinapangako ni RJ kay Giselle na gagawin daw niya ang lahat na matagpuan lamang itong matanda. Kaya yan naman ang ating patuloy na pakaabangan kung kaya nga bang pakinggan ang pagmamakaawa dito ni Zoe kay Moira na wag ngang tapusin ng tuluyan itong buhay ng matanda na si Don Pepe. Dahil napamahal na rin ito kay Zoe. Yan po ang ating patuloy na pakaabangan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Hanggang sa muli. Bye-bye!